Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tans Fishart. And for today's video mga gar ay magbabasa tayo ng mga comments no, sa ating mga videos no, sa itong mga nakaraan nating mga uploads. Kasi nga kahit papano no, may mga nanonood na at may mga nakaka-appreciate na sa ating channel, sa ating mga ginagawa no, kahit pa vlog-vlog lang, pag ganto-ganto lang. No, may nakaka-appreciate na at may mga nagko-comment, may mga nagsa-subscribe na sa ating channel. So, sa ngayon sa video ito no, babasahin natin 'yon. I-appreciate din natin no, i-shoutout natin yung iba at sasagutin natin yung tanong ng ang iba. So, unahin na natin no si user WK6P3 GX9Z. So, hindi ko alam yung kanyang pangalan kasi user lang yung nailagay. So, sabi niya ay boss, paano bumili? San Miguel, Bulacan, tagasan ko kayo. So, San Miguel, Bulacan no, medyo malayo. So, kaya naman siya ng lalamove pero sobrang mahal pagka lalamove no. Luging-lugi na yung ating mga buyer pag ganoon kasi nga malayo, tapos murang-mura lang yung gapi natin no. Parang mas mahal pa yung kanyang binayaran na shipping no kaysa naman sa presyo ng isda. Saka marami naman kasing mga nagbi-breed no, part ng Bulacan at magaganda din kaso medyo may kamahalan. Mabilis lang naman bumili kar sa ating channel. Pwede ka lang magmensahe sa ating page no, same name, Kuya Tans Fishart. Ang kaso ang problema ko ganto, wala kasi akong CAWR, Certificate of Aquatic and Wildlife Resources. So yun yung kailangan ko daw kuhanin no bago ako makapag-secure no ng permit sa BFAR pag nagpapadala ako ng isda through LBC, kasi mas maganda no pag may papel para mas secure and sa safety na rin ng ating mga pinapadala and legalities na rin syempre. So wala akong CAWR, so hindi ako makapag-deliver ng malalayo kasi nga hindi naman tatanggapin yun ng LBC kung walang BFAR no na permit. So bago ako makapagkuha ng BFAR permit, kailangan ko ng CAWR. So kailangan ko yun iproseso and sa ngayon wala pa talaga, hindi ko pa nauumpisahan and nagnonood-nood pa lang ako sa mga tutorials kung paano kumuha. So tatry ko yan sa susunod no, pag nagkaroon ako ng free time talaga, pupunta ako kasi may pasok ako pag weekdays pupunta ako ng regional office dito sa NCR ng BFAR para nakapagkuha ako ng CAWR no. So ngayon sa mga gustong mag-avail ng mga malalayo, may mga nagchat-chat sa ating page no outside NCR, hindi talaga natin sila kayang i-entertain dahil malalayo and sayang lang talaga kasi nga mahal masyado yung shipping no, kasi may mga kaya naman ng lalamove talaga kaso ang problema mahal yung shipping. So naawa din tayo siyempre sa mga kasamahan nating mga breeders and kasamahan nating mga gusto ring mag-alaga ng isda. Naawa din tayo pagka masyadong mahal yung kanilang magagastos kasi alam mo na sa panahon ngayon no, meron namang way ng mas mura. So ganun. So next, may nag-comment din sa ating channel and nagulat ako nung nag-comment siya no kasi isa tayo sa mga suki ng kanyang channel no. Parati tayo nanonood dito sa channel niya, sa mga uploads niya no, kay CB Gapi Vlog. Shoutout sa iyo Gar. Parati ako nanonood dito sa channel niya parati ako nag-aabang no ng kanyang mga uploads kasi gusto ko yung kanyang way no ng pag-aalaga ng gapi. Sa kanya ko yan na-realize no, yung dapat konti lang talaga yung inaalagaan mong strain, tapos dapat sa isang lagayan mo no, sa kanya nga is 5 gallons no, makikita mo 5 gallons niya is 5 lang yung laman. Nakakainggit sa akin, 2.5 gallons 10. Tapos doon ko na realize no, na dapat pag gusto mong pabilisin yung paglaki and maganda ang paglaki ng iyong mga isda, kailangan hindi sila overcrowded. Sa kanya ko yun na-realize, kaya ginawa ko no, dahil nga 2.5 lang yung kaya ng ating area, ginawa kong 5 lang no ang laman ng ating 2.5 gallons. So pagka lumaki-laki, syempre nabibenta naman natin, hindi na natin sila pinapalaki talaga. Kaya kung mapapansin nyo sa ibang mga breeder ng gapi, ang isang 2.5 nila, isa lang talaga yung laman nun kasi grooming tank yung sinatawag nila. So tanong niya kung ilang beses tayo nagwa-water change. Actually may video tayo na tungkol dyan no, kung paano tayo nagwa-water change ng ating mga isda no, ano yung schedule natin, pero sagutin pa rin yan natin Gar. So nagwa-water change tayo dito no ng isda, may schedule tayo yung mga maliliit nating lagayan, lalo na yung mga tag 2.5 and yung sa ganto nating lagayan no kasi maliliit. So nag-water change tayo dyan halos every 2 days no. Then sa mga ito naman sa mga ganto nating lagayan no, sa mga ganto nag-water change tayo dyan twice a week. So nag weekends and Wednesday.
And sa mga ganito naman natin nalagayan, no, mga trapand, ayan, mga fruit crates, nag-water change tayo dito ng weekly. So every weekend tayo nag-water change dito. Pero hindi naman 100% water change. The most is 50%, no? Tapos dagdag ng bago ulit. And ang way natin ng pag-water change, hindi tayo nag-i-stock water. Bali, wala tayong stock water. Kung mag-water change tayo is nilalagyan na lang natin diretso yung galon. Tapos yung galon na yon nilalagyan natin ng asin. So gaano karaming asin? Yung laki ng galon natin ay 10 liters, no? Ang nilalagay natin diyan na asin ay 1/4 lang ng kutsarita. Yon, tapos nilalagyan natin ng kalahating cup ng water conditioner, yung anti-chlorine. Nilalagay natin ng 1/4 cup ng anti-chlorine, no? Konti lang yung anti-chlorine na nilalagay natin. Tapos bawasan ko ng mga tubig ito, tatanggalin ko yung mga poop sa ilalim, tapos yun na, didiretso ko na ng lagay yun. So dandahan lang din naman ang paglalagay kasi nga pagka binigla mo yan, pag tinamaan yung gapi, pwede silang may stress, pwede silang mamatay, pwede silang magkasakit. So yun lang, Gar. And thank you sa iyong pag-comment sa ating channel, no? Napapansin tayo ng ating idol. Tapos kay Mary Salcedo, so nag-PM siya sa ating page, no? Shoutout sa iyo, Gar, sa pag-comment, no? Kasi ang simpleng pag-comment kasi sa mga videos, syempre nakakadagdag 'yon ng engagement, and syempre nakakatulong sa mga maliliit na YouTubers. So sa mga sulit natin diyan na mga nanonood sa ating video, no, please like, please comment, and also syempre subscribe na rin sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And also kay Alden Retes, shoutout sa iyo, Gar, Alden Retes, no? Boss, ano gamit mong light para sa mga isda mo? And shoutout Negros Dumaguete. So taga Negros din ako, Gar, pero Negros Occidental naman ako, ng Municipality of Ilog. Kaso dito ako na ngayon naka-base, no, sa Pasig, sa NCR, kasi dito yung work natin syempre. So ang gamit kong light dito ay ipa-flash ko na lang sa screen, no, kung ano yung gamit ko dito. Nakalimutan ko kasi yung pangalan nito. So basahin nyo na lang yung naka-flash sa screen ng pangalan ng ating light. And ito, meron tayong 10 meters. Ito, mahaba ito kasi simula yan dyan sa ilalim, no, hanggang doon, no, nakabulimbod yan dyan, no, dito natin lagay sa ilalim. Ayan, naka-tape siya. Ayan, hanggang doon sa yan. Tapos ito, yan, hanggang haba niyan. Ayan, 10 meters, no. Magugulat ka sa presyo nito, mga Gar, 400 pesos lang ito. Yung 10 meters na yan, nasa 400 plus lang yan. Tapos meron akong isa pa. Ito naman sa dito sa kabila, no, dito sa part na banda na to, kasi siyempre pag umaga hindi masyadong maliwanag, no. Pinapatay ko kasi sa umaga. Ngayon ko lang binuksan kasi nga may gagawin ako. Pinapatay ko to sa umaga, pero sa gabi binababad ko tong ilaw na to kasi nga medyo hindi naman to masyadong naaarawat. Kaya pag gabi binabawi ko ng ilaw para syempre makakatulong na rin to. Ayan. Ito naman ay 5 meters, no. 5 meters naman to kasi galing yan siya dito, ito dito siya nakasaksak. Ayan. So, umiikot yan siya doon sa ilalim. Tapos tatagos din doon sa ilalim. Tapos ito pa siya. Ayan, ang haba niyan. Yun. Tapos hanggang doon yan. Na 5 meters naman yan. So, magugulat ka rin sa presyo nitong 5 meters na to. 200 plus lang ito. Yan, 200 plus. Mura, diba? Tapos ang ganda. Tapos, kung marunong ka sa mga lightings, pwede mo pa pagdugtong-dugtongin kasi na puputol ito dito, banda na puputol. Ayun. Tapos, kay Nels Hobby, no? Kay Nels Hobby, no, na binibisita ko rin yung channel ni Nels Hobby. Kaso 1 month ago pa yung kanyang latest na latest video. Gusto ko yung kanyang koi. Kaso wala pa akong masyadong setup, no, pagdating sa koi, kasi pag koi kasi talaga kailangan mo ng magandang setup, kailangan mo ng flowing water, no, halos yung parang nagsa-cycle na water kasi mamamatay talaga yung mga koi mo pag hindi maganda yung setup mo. So shoutout sa iyo, Nels Hobby. So sabi pala ni Nels Hobby, ang ganda daw ng aking full gold. So kung ako naman titingin, mga Gar, no, para sa akin, maganda naman talaga yung full gold ko. Syempre alaga ko yan eh. Pero pagdating naman i-compare mo sa iba, so medyo siguro maganda yung kanila, ganun. Hindi masyadong kumbaga para sa akin maganda, pero syempre baka yung iba mas may gaganda pa yung sa kanila. Ito din talaga kung ano lang nakikita nyo sa video. Yan at yan lang talaga yung kaya ng ating mga full gold. Ayan. Tapos kung makikita nyo sa video, no, gold na gold. No, ayan, gold siya. Pero pagka pinak natin tapos pinadeliver, magugulat kayo bakit parang white, no, ganun. Pag yung full gold kasi, no, pag nai-stress siya, ibang mga breeder ng full gold, no, makaka-relate din dito.
na pagka pinak mo kasi yung full gold, para siyang nagiging white, no? Pag nai-stress siya, parang nawawala yung kanyang pagiging gold. Nagiging mapusyaw yung kulay, lalo na yung male, no? Nagiging mapusyaw yung kulay nila. Pero pagka nilagay mo naman na yan sa tank mo, tapos hanggang sa makapag-settle sila, babalik lang din naman yan yung pagiging gold nila. So isa sa mga pampatanggal stress, no, sa ating mga isda, syempre yung talisay, no? Kasi tulad ni si Bigapi, no, naglalagay din tayo ng talisay ng konti, no, sa ating mga isda. So yung gamit nating talisay extract ay binibili lang din natin sa ayan, sa Shopee. Ayan, makikita nyo galing pa yan kay Jinkit Beta. Kilala ko si Jinkit Beta kasi dati din ako bumibili ng aking mga lagayan ng mga jar na yan, sa kanya ko yan binibili. And dati bumili din ako sa kanya ng binigyan niya lang pala ako. Binigyan niya ako ng beta. Yan, sa kanya ko to in order. 50 pesos ata to, 50 pesos ang isang litro. Tinatanong ko nga siya kung may mas malaki pa dito. So ito na daw ang pinakamalaki niya. So binibili ko to sa kanya. Ayan, ito yung aking brand na ginagamit, no, yung kanyang Kitapang Extra. Yan. Pero konti lang yung nilalagay ko. Hindi naman gano'ng karami kasi hindi naman yung tulad ng beta na kailangan malakas talaga yung pagkaka-red ng ating tubig. And shoutout din kay J4 John Belandres. Ayan, J4 John. So nagtatanong siya paano mag-avail, no, from Iloilo. Again, sa mga malalayo gar, no, lalo na pag island, no, pagsasakay ng plane and pagsasakay ng barko, gano'n yung ating mga isda. Lalo na pag ELBC natin, para in short, no, pag nag-ELBC tayo. So hindi pa tayo pwedeng mag-ELBC nga gar kasi nga sabi ko nga kanina wala pa tayong CAUR and hindi tayo makapag-avail ng BFAR permit, no, pag wala tayong CAUR. No, same din sa kay Mall of Patit Kasim, no. Isa ito siguro sa mga nagme-message sa atin sa page, no, na from Mindanao. So ganun nga pa rin, no, kahit mag-message kayo sa akin sa lalo na pag malalayo, pasensya talaga muna, no, kasi hindi tayo makapag-ship ng malalayo. Pagka may CAUR na tayo at pwede na tayo mag-avail ng BFAR permit, no, i-update ko na lang kayo agad-agad mga gar, kasi nga sa ngayon, no, wala muna. sorry talaga mga gar. So shout out din kay Pishisu, new subscriber, no. Thank you sa pag-subscribe mo gar, and sana dumami pa kayo ng mga nasa-subscribe sa atin. Then kay Earl Reyes, paano mag-avail ng Gapi, no? Kung nandito ka lang sa NCR gar, message mo lang ako sa aking page, no. Ganun pa rin, Kuya Tens Richard sa ating Facebook page, no. So kay Mitsukishish, no, nagtatanong siya kung ano yung mga pinapakain natin dito sa ating mga isda. So madami na akong trinay talaga ng mga fish food, no. Halos lahat ng fish food ay na-try ko na yung feeds, na-try ko na rin halos lahat ng mga live foods. Nag-try na rin ako ng bloodworms, ng Tubifix, ng BBS, Hatchable, Magna Daphnia, and Moina, no, na frozen. So, ngayon sa pinapakain ko dito sa aking isda ay frozen Moina, and yung feeds ko dito, hindi naman kasi purong live food ang pinapakain ko kasi nga mas maganda yung variety of foods. Ang isang feeds na ginagamit ko ay Max Flow, no? Nabili ko lang din sa Shopee. So actually nga magpapakain ako maya-maya kasi naparami ang pagpakain ko ng Moina kanina, kaya dinidelay ko muna ang pagpapakain ng feeds, no? Pakainin ko yan mamaya ng Max Flow na nilagyan ko ng Vita Gold at saka nilagyan ko ng pinong-pinong garlic. Try ko yon kasi nga pampaganda daw yun yung garlic. Try lang naman, no? Kung sana kainin ng ating mga isda at hindi masira yung ating tubig. Ayan. So ito yung MSSBT natin, no, na second to the last na batch. Ayan, medyo malalaki na sila, nagiging isda na, at saka marami na naman sila dito. So hahanapan ko na naman to ng paghahatian, no. Hatiin ko to para hindi masyadong crowded at mabilis tayo magpalaki. Kasi nga, yun na yung mga dati nating mistake, no. Crowded masyado yung ating isda, kaya yan, medyo matagal lumaki. So pinapakain ko dito, sabi ko nga gar, pinapakain ko dito ay frozen Moina. Nagtry ako ng Tubifix pero may mga nadali na naman ako ganun kasi sa Tubifix talaga, pagka hindi mo sure yung pinagbilhan mo, no, kasi nga ang gapi natin mabilis yan magkasakit, lalo na sa mga parasite, delikado talaga yan sila. Nagtry ako ng Tubifix na naman, marami na naman nagkasakit. Ito nga, sabi ko sa iyo, nadali yung mga babae kong MSSBT, no, yan, mga babae sana yan dyan, nadali na naman. So ang sakit, yung alam mo yun, yung biglang pumapayat, no, namamayat, tapos mamamatay, no. Sa tingin ko parasite yun yung biglang sumisexy yung isda na pinapakain mo naman ng parati mo naman pinapakain pero sumisexy, lumalaki yung ulo at luminikis yung katawan. I think parasite yun nangyayari yun pag nagpapakain ako ng Tubifix, lalo na pag nag-overfeed ako ng Tubifix, yun ang mga nangyayari. So stick muna ako sa Moina, frozen Moina.
And the way ako magpakain ng frozen moina, nilalagay ko siya sa BBS net. Tapos bubuhusan ko siya ng tubig, no, running water muna para matanggal yung dugo, no, ng moina. And yun na yung ipapakain ko, no, ilalagay ko siya sa baso. Tapos pag nandito ako sa bahay, no, sa tanghali, no, tsaka bagong matulog, nagpapakain ako ng feeds na Max Flow, ganyan. Then shoutout again kay Vince Banagaso. Shoutout din sa iyo, Gar, no, sa new subscriber. Thank you Gar sa pag-subscribe, no, sa ating channel. Sana patuloy-tuloy niyo pa rin akong suportahan, mga Gar. Tapos shoutout din kay kay Rodolfo Maninang. No, sabi niya nanghihingi siyang gapi. So pagdating naman sa pamimigay ng gapi, no, sa ngayon kasi wala pa, hindi pa tayo makapagbigay talaga ng gapi dahil nga syempre gumagastos kasi tayo sa ating mga isda, no, sa mga pinapakain, no, sa mga mini-maintenance, kuryente, ganun, gumagastos kasi tayo. So tinatry talaga natin magbenta ng isda para kahit papaano hindi na tayo huhugot, no, sa ating bulsa ng pambili ng kanilang mga pagkain, pambili ng kanilang mga vitamins, ganun. Kaya nagbibenta talaga tayo. Yun din yung isa sa mga natin, rason kung bakit tayo nagbibenta. Kasi yun nga, may mga ginagastusan din kasi tayo. Pero syempre magbibigay din naman tayo lalo na pag may KOR na tayo. Kasi sa ngayon kasi pagka nagpa-raffle ka or nagpa-giveaway ka ng isda, no, sayang lang din kasi and unfair sa mga malalayo. Hindi nila ma-avail syempre kasi nga wala tayong pang-deliver. Hindi natin ma-deliver yun sa kanila. Gagawin natin siguro yun, yung mga giveaways na yan, pagka pwede na tayong mag-deliver nationwide, no, pag may KOR na tayo. Kasi pag may KOR na nga tayo, pwede na tayong magka-BFAR permit. So, doon tayo magbibigay ng mga isda. Sabi ko nga, no, nagpabiro kong sabi, pagka na-monetize itong ating channel and kumikita na tayo dito sa ating channel, no, mostly magpapag-giveaway na lang talaga tayo ng mga isda. Kasi, syempre, dito lang yan sa channel natin, syempre. Magpapag-giveaway tayo ng mga isda para maka-avail din. Lalo na yung mga solid na nanonood sa atin. Kasi nga, kahit manunood lang yan naman yan sa atin, no, yung mga subscriber natin, no, nanonood sila sa atin, yung panunood nila ay nakakatulong din sa atin, no. Kasi, hindi lalago yung ating channel, hindi gaganda, hindi dadami, no, yung mga engagements kung wala naman sila sa atin, no, kung hindi sila nanonood sa atin. Kaya yung mga subscribers natin, yung mga supporters natin, yung mga nanonood, no, yung mga nag-aabang talaga sa ating mga videos, no, yun yung mga kailangan natin pasalamatan dahil sila yung tumutulong sa atin na kumbaga parang sa produkto, no, sila yung bumibili ng ating produkto. Ayan. So, syempre ma-appreciate at ma-appreciate din naman natin 'yan. Kaya syempre pagka ipaprocess ko lang yung aking KOR and pag meron na tayong KOR, mga Gar, siyempre mag-giveaway din tayo ng mga isda natin, no? Maliban doon sa mga pinambibenta natin, mamimigay din naman tayo para yung mga subscriber natin na gustong magsimula, na makakapagsimula sila kahit galing lang doon sa giveaways natin. Kaya patuloy nyo pa rin akong tulungan, mga Gar, no? Sa inyong pag-comment, no? Pag-like, pag-subscribe, and siyempre pag-share, no, ng ating mga videos, no? Tulungan nyo ako, Gar, na maabot natin yon. And siyempre hindi naman natin hayaan na kayo lang yung nagbibigay. Siyempre magbibigay din naman tayo para pampasalamat doon sa ating mga supporters, no, na mga solid na nanonood, no, sa ating mga videos. So yan, pinapakita ko dito yung mga fry ko, Gar, no, mga bago. Ayan, no, HB Red Rose Tail na fry. Tapos may Mrs. BT tayo dito na last batch. Ayan, nagiging isda na rin sila kahit paano. Then yung mga chops natin na fry, ito chops din yan na fry. Tapos ito yung anak ng aking feathered koi. Ayan, feathered koi natin. Ayan ang anak. Tapos ito yung ating sariling produce lang natin yung mga gara, kaya hindi masyadong platinum yung katawan ng male natin. Kasi nga sarili lang natin. Hindi yan siya perfect na feathered koi. Tapos ito yung ating koi na short body. Ayan. So nanganak na yan ng 2 beses. Unang anak niya 3 piraso. Pangalawang anak niya medyo madami-dami, no, mga 7 ata. Tapos sinalo na lang natin dito kasi konti lang naman sila dyan. So ayan, may tanong pala ako kay kay si Bigapi, nakalimutan ko kung paano siya nagbi-breed, no, ng ABT. Kasi may ABT yun siya and ngayon may ABT na rin ako. To ABT, tapos ito ABT din. Sayang nga lang, may buntis na sana yan dito na isa, no, buntis na siya. Ang problema, nagka-dropsy. Before siya nag-drop, namatay siya. So sayang. Kaya yan, pair na lang. Ito yung galing sa Estrembo, no, binili natin sa Makati. Namatay yung isang female kasi nagka-dropsy. Tapos ito naman galing ng Binangonan. Hindi ko alam kung paano kasi nilagay ko lang kasi dyan, tapos may halaman lang din naman. Nakadalawang drop na sana to Ang problema, hindi ko naaabutan. Naabutan ko, isa na lang yung natitira, tapos sobrang liit na ng kanyang tiyan. Namumukbang nila kaagad. So hindi ko alam kung ano yung gagawin ko dito. Kung paano ko to
ireremedyohan kasi lumalaki na ulit yung kanyang tiyan, no? Ng dalawang female, andun yung isa, no? Lumalaki na rin yung tiyan niya. So sana makapag-share, no, ng insight si Bigapi Vlog kung paano siya nagpaparami na successful breeding ng kanyang ABT. Ganito. Ayan. So hanggang dito na lang yung ating video, mga gar. At i-flex natin si Tuktok na naninilay-nilay dito sa gilid. So sana ay nagustuhan nyo ang video na to, mga gar, and continuous pag-support, no, by commenting, like, and subscribing to our channel. So hanggang sa muli, mga gar, ito yung inyong lingkod, Yatens Fishard. Fish out.